Hello po mga kabayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin to mga tambay. Ibang klase po, ito pong Comelec at ang ating bansa ay talagang nangumbida pa mga tambay ng puti. Mga taga-Europe, mga tambay, ito pong magsasabing observation daw po. Itong observation daw po itong ating election mga tambay, itong European Union. Mga puti po to, EU. Ibang klase po. Wala na po bang kakayahan ng ating bansa na talagang tayo mismo ang mamuno o sinasabing kaya naman natin dahil tayo po ay magagaling at matatalino at sinasabing tayo ay hindi gumagawa ng anomalya at pandaraya, di ba? Bakit kailangan pa natin ng mga puti, mga tambay? Bakit kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Bakit kaya kailangan natin ng mga puti? Meron po kaya ipagtatakpan kaya dito? Nagtatanong lang po. Meron kayang pagtatakpan para po ang halalan sabihin po na tama dahil may mga puti na nagmamatsyag at nagbabantay sa botohan? Ibig sabihin, pagka sinabi ng mga puti na walang dayaan, maniniwala ng mga Pilipino? Ganun po ba mga kabayan? At magkano kaya ang ginastos ng gobyerno rito mga tambay sa mga puti na pumunta po sa ating bansa para mag-obserba raw po sa halalan mga tambay. Pakinggan po natin ang balita mga tambay. Ito po mga foreign observer daw po ng eleksyon mga tambay. Pakinggan po natin. Being running smoothly and peacefully. Peaceful daw. Tingnan mo. Talagang kala mo pong walang anomalya ang pamahalaan natin yata mga tambay at talagang dadaanin tayo sa kulay puti mga kabayan. Ito po. Everything is being running smoothly and peacefully, and we are in touch with them all the time, but this is the general mood of the campaign. Ilang araw na lang ang nalalabi bago ang May 12 midterm elections. 104 short-term observers ang ipinadala ng European Union Election Observation Mission o EU-EOM sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ikatlong batch na ito sa deployment ng EU-EOM sa Pilipinas, sunod sa pangunahing team ng analyst at 72 long-term observers. Ito ang unang EU Election Observation Mission na isinagawa sa bansa bilang tugon sa paanyaya ng Philippine government. Pangunahin na ng Commission on Elections o COMELEC. Layo ng EU-EOM na magmasid sa proseso ng halalan sa Pilipinas at tingnan kung nasusunod ba ang Philippine Constitution at obligasyon ng bansa sa international community kaugnay ng demokratikong halalan. Ayon sa Chief Observer ng EU-EOM na si Marta Temido, miyembro rin ng EU Parliament, maayos naman ang takbo ng misyon. Tiwala rin sila sa pagbabantay ng seguridad para sa kanila ng mga otoridad sa Pilipinas. As for everybody in the Philippines, the national authorities take care of the security of citizens and, of course, also of observers. So we are, like you, citizens feeling perfectly comfortable in the country. Bago ang deployment sa observers, sumailalim sila sa briefing kaugnay ng electoral framework, voting at counting procedures, gayon din sa political environment. Samantala, naniniwala naman ang Malacanang makabubuti sa interes ng bansa ang election observation mission ng EU. Kung may mga kumbidado po na neutral at wala naman pong pamumulitika, mas maganda pong makapag-obserba sila para makita po nila na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at para din po maiwasan kung ano man po maaaring dayaang mangyari. Sa May 14 naman, 2 araw matapos ang midterm elections, maglalabas ng initial findings ang EU Election Observation Mission. Rosa Licoz, UNTV News and Red. Yan po mga tambay, ang balita, ang EU ay nakapasok na po sa bansa. Mga tambay, ang foreign observer na sa eleksyon. Mga tambay, at talagang para daw maiwasan ng pandaraya, sino po ba ang pinagbibintangan ng mga Pilipino na mandaraya? Sige nga, ang mga oposisyon po ba o yung mismong may control ng gobyerno? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kabayan. Sino po ba? At sino po ba ang sinusuka ng majority ng Pilipino? Sino po ba? Ang opposition po ba? O sila? Nakita po natin, ang boses ng taong bayan ay talagang sinusuka na po sila di umano. At ngayon, papapasukin po ang EU. First time po ito mangyari
na papasukin po sila, mga tambay. Talagang nasasakop na tayo ng puti dahil po ang dating Pangulong Duterte ay pinatapon po sa puti, mga tambay. Kaya sa susunod po ang ating bansa ay mukha pong ang susundin po at talagang ang masusunod po sa ating bansa ay puro puti na, mga tambay. Hindi na po ang dugong Pilipino. Yan po ang nakikita po natin dyan. Talagang nasa 100 plus po yan. Talagang gastos na gastos po ng bansa yan. Pati seguridad nila ay gagastosan mo yan. Pati po ang kanila po mga tutuluyan. Siyempre, hindi naman po sanay sa banig yan. Yan po ba'y matutulog sa banig at matutulog po ba yan sa ventilador lang? Sige nga, talagang gagastosan po ng limpak-limpak na salapi po yan ng taxpayer. Ito mga puti. Dahil hindi naman po natin pwede itira lang yan at patulugin na isang ventilador lang. Siyempre po, nasa mga 5-star hotel yan. Nasa magagandang mga bahay po yan. Ilalagay po yan, seguridad, security. At napakarami pong gagastusin po dyan ng bansa dito po sa mga puti. Ang tanong po natin, wala po bang kakayahan ng ating bansa? Wala po bang kakayahan ng ating gobyerno na maging malinis ang halalan? Bakit kaya? Ito po ba isang propaganda? Di kaya? Para masabi na nahandyan ang mga puti, nahandyan ang mga EU, nahandyan ang sinasabing foreign observer. Foreign observers sa eleksyon. Puti yan, puti. Yan ay matitino. Pagka sinabi niya na malinis at walang dayaan na mangyayari, walang dayaan, maniwala kayo mga Pilipino. Dahil puti na nag-obserba. Puti na. Tapos ngayon, magugulat ang mga Pilipino. Lahat halos ng pambato nila ang nakalusot at nakapasok. Tapos biglang magsasalita, di umano ang EU. Ang mga foreigner, walang dayaan, malinis ang eleksyon. Ganon po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi po ba ito'y planado kaya? Scripted? Para ang mga Pilipino ay mapaniwala na walang dayaan mangyari dahil mayroong mga kumbidado ng mga puti, mga foreigner, mga EU, European, na nahandun din ng dating Pangulong Duterte na ipatapon sa European. Di po ba? Mga puti ang pinagdalan. Nakita niyo po, hindi po ba ito isang panggagago di umano sa atin? Yung ating kakayahan ay parang binabastos na yata nila, mga tama. Hindi ba nababastos tayo nito? Wala ba tayong kakayahan na ma-secure ang ating halalan at maging parehas at malinis, walang dayaan? Ibig sabihin ba nito, mandaraya tayo at kailangan pa natin ng foreigner para masabi lang na hindi tayo mandaraya? Ganun po ba? Para ipinamukha mo sa buong mundo na ang Pilipinas ay mga mandaraya, mandarambong, lalong-lalo sa botohan, mga mandaraya. Kaya kailangan pa ng dayuhan para ma-secure ang pandaraya ng mga Pilipino. Ganun po ba? Hindi po ba tayo nakakahiya nito sa buong mundo na meron na nag-oobserba sa atin dahil nga walang tiwala sa Pilipino? Di po ba? Di ano na lang po isipin natin ng ating mga kababayan, lalo na mga OFW. Ang mga Pilipino pala ay talamak na talamak sa dayaan at baka mandaya dahil ang mga Pilipino ay mandaraya. Kayang-kayang singitan ng sinasabing halalan dahil kayang dayain. Ang tanong po ni Kamanong, sino po ang may kakayahang mandaya sa panahon po ngayon ng binagoong Pilipinas? Sino po ba yung gahaman, ganid, swapang, greedy sa kapangyarihan? Sino po ba? Nagtatanong lang si Kamanong, sino po? Sino po? Sino po ang manang gigipit? Sino po ang namumulitika? Sino po? Ang mga oposisyon po ba? O yung may hawak at may kontrol na kapangyarihan pati ang pera ng bayan? Nagtatanong lang si Kamano. Kaya nakakatakot po mga tambay pagka ganito ang ating halalan. Mukhang may nangangamoy. May nangangamoy po mga tambay. Mukhang something PC mga tambay. Itong diskarte po na may foreign, makikialam sa atin, foreigner, EU, mga kababayan, ibang klase ito. Kaya po magbantay po tayo ng talagang sobra at talagang doblehin po natin ang pagbabantay. At mahirap na po. At tulad po nito, gumagamit na po sila ng banyaga para po hindi po sila masisi. At syempre po,
kung ano man ang mangyari, kung meron man magkaroon ng, kung mangyari man na magkaroon ng dayaan, mga kababayan, ay pwede po kasi nila itong, dalin. Pwede po nila itong i-cover up, na sasabihin na yan ay malinis dahil meron tayong mga foreigner, mga banyaga na nagmasid. Di po ba? Pwede nila doon dalin ang issue. Walang ginawang gobyerno, parehas ang ginawang halalan, walang naging dayaan dahil binantayan ng mga foreigner observers. Di po ba? Kaya nakakalungkot po mga tambay. Talagang para po tayong nasa pinikula mga tambay. Scripted mga tambay. Lights, camera, action mga tambay. At alam na po nila ang kalalabasan ng ending. Dahil po meron tayong kumbidadong mga artista. Hindi kaya mga kabayan? Parang gumagawa po tayo ng pinikula na alam na po nila ang ending sa huli. Ang kawawa ay ang mga Pilipinong matitino. At ang maghahari, ang mga politikong gahaman, ganid, swapang sa kapangyarihan. Di kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Kaya mga tambay, talagang kahit papaano po, siyempre po, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil po, hindi po tayo pwedeng sumuko sa mga ganitong diskartihan nila di umano. Mahirap na po. At siyempre po, samahan po natin ng dasal at panalangin na hindi po magtagumpay ang mga nagpaplano ng masama, lalo-lalo po sa botohan sa darating na halalan. Malapit na po. Ilang araw na lang po mga tambay. At isama po natin sa dasal na hindi po sila magtagumpay kahit po gumamit pa sila ng isang damukal na foreigner, isang damukal na EU. Mga kababayan, samahan po natin at syempre po yung pagbabantay at napaka-importante po ngayon mga kababayan yung solid at saka yung black voting. Yan po napaka-importante. Pagka ganito po nakikita natin dahil napakarami na pong pumutok na questionable sa COMELEC. Di po ba? Questionable na po eh. Kaya po sila nag-imbita na ng mga puti para yung mga questionable na sinasabi ng mga Pilipino, sinasabi natin na mayroong mga mangyayaring dayaan di umano. Lalong-lalo yung mga machine, yung mga gagamiting makina niyan ay kailangan daw po natuklasin din po ng mga eksperto. Katulad po ni Attorney Respicio na isa pong IT expert na pagka ito'y nakasaksak habang nagbobotohan ay nakasaksak ito at nakakonek sa internet ay magkakaproblema tayo. Yan po isa rin babantayan natin. At syempre po, marami pang iba na po pwede silang gawin dyan. At marami rin pong binunyag dyan si Atty. Glenn Chong, mga katamay. Kahit po dun sa mga code, yung mga code, meron din daw po anomalya dyan, yung kay Atty. Glenn Chong. Kaya kailangan po natin talagang magbatsyag at magbantay. At syempre po, sasamahan po natin ng maraming panalangin at dasal na hindi po sila magtagumpay mga kababayan. Ang ating gagawin bilang botante po, ang ating pong gagawin mga kababayan ko, dahil tayo po'y botante, ay yung sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte na black voting, solid po, PDP laban. At syempre po yung mga party list po natin, alam naman po natin ang ating mga party list sa PDP laban ay i-spread po natin ang boto natin. I-spread. Ibig sabihin po, kung meron po tayo sa pamilya natin, tayo po'y mag-asawa. Boto po tayo, asawa natin. At least 2 party list na po ang maboboto natin doon na mga PDP laban. Di po ba? Yung PDP laban na party list natin ay 2 na po yun. At least marami po makakapasok na party list ng PDP laban. At syempre po, kung mas marami, mas maganda, mas makakatulong po sa bansa. Lalo-lalo po sa gagawin pong pagbabago sa institusyon ng Kamara at Senado, mga kababayan. Yan po, napaka-importante. At dito po, sa nangyayari po, nakita po natin, pumasok po ang EU, ang foreigner, bilang isang Pilipino, si Kamanong, ang obserbasyon ko po, mga tambay, mukhang isang palabas po yata ito. Yung sinasabi pong parang pinikula, mga kababayan. Sila po ang gagawa at sila ang magpapaikot ng script, mga tambay. Script. Bandang huli, sila ang malinis, walang dayaan, at sila pa po ang magiging bayani, mga tambay. At sila pa ang makikinabang sa mga plano nila. Pasok at maraming makakapasok sa gusto yata nila dahil isa pong pinikula ang gagawin yata nila. Light, camera, action, scripted. Di umano. Kaya, nagtatanong lang si Kamanong, mga kabayan. Maging matalino po tayo at gampanan po natin ang ating pong karapatan. Bumoto po tayo ng tama
At syempre po kung tayo po ay para sa pagbabago at hindi po talaga mapunta sa kumunoy at sa basurahan ng ating bansa, pumili po tayo ng tamang partido mga tambay at tamang politiko at malaki po ang maitutulong po natin yan bilang isang Pilipino. Dahil nakita naman po natin kung paano po sila naglingkod ng 3 taon sa ating bansa. Grabe po ang nakita po natin. Puro po para lang sa kanila ang nangyari. Puro pabor sa kanila sa mga politiko. Hindi po pabor sa ating mamamayan ang ginawa nilang trabaho. 3 taong pamumulitika, 3 taong issue ng korupsyon at meron pang pinaputok na isang damukal na ginto na nasa Hong Kong. 350 tons, 100 billion money laundering gold. Issue po yan. Wala pong investigasyon dyan ang pamahalaan. At syempre po, yung issue pa po ng polboron. Wala pong investigasyon dyan. Polboron. Hanggang sa Amerika, nakarating pa ang polboron issue. Kasama po ang isang First Lady, di umano, mga kababayan. At isang damukal na kaperahan natin ang dapat maimbestigahan. Alam na po natin yan kung gaano karami yan. Dahil araw-araw na po natin nababanggit ang mga pera ng mga Pilipino na pinagsamantalahan po yata nila mga kababayan. Yan po mga tambay. Yan po nakakalungkot mga tambay. Nagmukha po tayong tanga at nagmukha po yata tayong gago at kayahiya sa buong mundo. Dahil po makikialam po sa atin ang mga puti, mga kababayan, para pong sinasabi, uulit-ulitin ko, para pong sinasabi na tayo po ay mga mandaraya at mandurugas pagdating po sa halalan. Yan po ang lumalabas niyan. Dahil ini-expect na po kuno ng puti na talagang uobserbahan nila ang dayaan. Hindi ibig sabihin, ang mga Pilipino mandaraya. Di kaya? Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, bumoto po tayo ng tama. PDP laban, black voting po mga tambay. Thank you po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo lahat sa kasulok-sulukan po ng ating bansa at sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, mga subscribers po natin. At syempre po mga tagapanood. Shoutout po sa inyo lahat. Mag-ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po ang ating mga bagong bayani, mga OFW. Ingat-ingat po. At shoutout din po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Jake Yahut, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Phil Am at si Annie Joe. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob po. Ingat-ingat po, maingatan po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po, thank you po sa mga nakakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung dasal at panalangin po na isama po natin ang mga pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte. Syempre po, ang kanyang kalagayan. Napakahirap po ng kanyang kalagayan, pinagdadaanan. Isama po natin na malagpasan niya po at mabigyan po siya ng kalakasan, lalo po ang kanyang edad ay madagdagan pa po ang kanya pong kaarawan. At syempre po, ganun din sa Vice President. Maingatan po siya. Sa dami po nagpapabagsak sa Vice President, maingatan po sana mga tambay at ilayo po sa kasamaan ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte. Thank you po mga tambay. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.